Ngayong araw nga mga kaigwa ay alis kami. Naghahanap nga kami ng OB ni Guada. Nagawi nga kami dito bandang Kalulot mga kaigwa kasi may nakita kami nakalagay na OB Gaini. Pero ngayon pag akyat namin dito hindi pala, nasa baba lang pala. Baba agad. Andito lang pala sa baba mga kaigwa. Akala kasi namin yung iniiwan lang yung mga bata dyan kung aalis yung mga parents. So ayun, nagpa-schedule na nga lang kami para next week kasi wala yung OB dito ngayon. Dahil nga nasa Kalulot na kami banda mga kaigwa, naisipan ni Guada na mag-Jollibee na lang daw kami kasama yung mga bata. Bali sinundo nga muna namin sa Alin sa school nila. Tapos naghiram na rin ako ng tricycle kay na Ate Apple para magkasya kami lahat. Bali kanina pa nga kami dun sa empresa. Kaso natutulog pa yung dalawang boys kaya hintayin lang namin magising. Kaya nung nagising na sila mga kaigwa, wala nang bihis-bihis to. Diretso na kaagad kami sa Jollibee mga kaigwa. Tapos yung dalawa antok na antok pa yung mukha. Lalong-lalo na si Mutmut kasi siya yung huling nagising. Bali malapit lang naman to sa kanila mga kaigwa kasi bagong Jollibee to sa Kalulot. Kaya nung pagpasok namin dito mga kaigwa, hinanap ko kagad yung aircon kasi naiinitan talaga ako sa labas. Kasi nga habang iniintay namin si Mutmut magising, naglalaro kami ng badminton ni Lawrence. Kaya habang nag-order sila doon, ako tamang pa-aircon lang ako dito sa gilid. Tapos si Alin hindi mapakali, gusto talaga maglaro. Masaya lang yan si Alin kasi kasama na yung mga kuya niya. Kasi pag nasa amin siya, lagi siya sinasabi, punta Mutmut daw. Wala kasi siya masyadong kalaro doon maliban doon sa kapatid ni Kobe, si Kevin. Kaya nung naka-order na sila, pumila na nga si Guada para makabayad. Tapos kaming apat, naghanap na kami ng lamesa kasi medyo maraming tao. Tapos ang tagal din dumating ng orders nila dito, parang landers din ito. Tapos na-amaze pala kami dito sa mesa nila kasi may wireless charger. Sinubukan ko naman, gumana naman sa cellphone ko. Pero 2% lang yung naidagdag sa mga 1 hour kami nag-antay-antay dyan. Tapos si Alin talaga hindi mapakali, gusto pang maglaro at saka magsayo-sayo ng chikiding. Baka lang. Hindi ko alam ba't may chikading na kanta dito, Tagalog naman dito, di ba sa atin sa Bisaya meron tayong ganyan. Tapos sinubukan kong Tagalog pero nahihirapan talaga ako kung paano i-compose yung pagtatagalog na yun. Siguro talaga baka tayo lang gumaya sa Tagalog, no? Baka Tagalog na kanta talaga yung ginawa lang natin Bisaya. Hindi lang natin alam yung talagang totoo. And so ayun, dumating na nga yung order namin, tsaka nag-upisa na rin kami kumain. Dahil sa sobrang tagal nga ng order nila dito, hindi na rin namin nabilihan sila Ate Apple. Sabi rin kasi ni Guada, umiiwas daw si Ate Apple sa manok. Baka daw kasi lilipad pupuntang Baguio. Kasi panayaya daw yun na gusto niya gumala sa Baguio. Kaya ayun, nung pauwi na kami, bumili na lang kami ng ihaw na hito. Kasi si Guada di naman nakakain ng dinner to, pero ako di ko pa sigurado. Tapos maya-maya yung mga kaigwa, tapos na kaming kumain lahat, tsaka umuwi na rin kami. Bali pinaihi ko muna pala yung dalawang maliliit dyan kasi naiihi daw sila. Tapos nung okay na kami lahat, dandahan na rin kaming umuwi, tsaka dumaan na lang kami dito sa nag-iihaw. Diyan kami lagi bumibili kasi may password dyan. Haha, sige, bye-bye.